Magandang araw! Ginang Cecil Blanca Flor aking ngalan, ang makakasama mo sa iyong pag-aaralan. Tara na! Ponemang suprasegmental para sa baitang 7. Alam mo ba na sa paggamit ng ponemang suprasegmental, malinaw na naipahahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita upang madaling matukoy ang kahulugan, layunin o intensyon ng nagsasalita. Ang mga ponemang suprasegmental ay tumutukoy din sa mga makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutungbasan ng mga letra sa pagsulat. Sa halip, sinisimbolo ito ng mga notasyong ponemiko upang matukoy ang paraan ng pagbigkas. Narito ang ilan sa mga uri ng ponemang suprasegmental. Una narito ang intonasyon o tono. Ang intonasyon o tono ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba na iniuukol sa pagbigkas ng pantig ng salita na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita. Upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap, maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Ang pagsasalita ay tulad din ng musika na may tono, may bahaging mababa, katamtaman, mataas o mataas na mataas. Upang higit nating maunawaan ang tono, narito ang ilang halimbawa at pagpapaliwanag. Sa salitang kahapon sa letrang A, ang nagsasalita ay nagdududa o nagtatanong. Samantalang sa kahapon B, ito ay nagsasalaysay. Ito ay dahil sa tono. Sa nabasang halimbawa, nakitang sadyang makahulugan o ponemiko ang tono bilang suprasegmental. Paano ba binigkas ang letrang A? Ganito, kahapon. Samantalang ang letrang B naman ay binibigkas ng kahapon. Naroon ng diwa ng salitang kahapon nang ibig sabihin ay nagdaang araw. Ngunit dahil sa tono, nagkaroon ito ng dagdag na diwang ibig ipahatid ng bumibigkas. Nagtatanong o nagdududa na humihingi ng kasagutan sa kausap. Narito ang iba pang halimbawa. Una, ang ganda ng dalaga. Nagtatanong o nagdududa. Ikalawa, ang ganda ng dalaga. Naglalarawan. At ang ikatlo, ang ganda ng dalaga, nagpapahayag ng kasiyahan. Ang ikalawang uri ng ponemang suprasegmental ay ang diin at haba. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na iniuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. Ang diin naman ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Alam nyo ba na ang Filipino batay sa Tagalog or buot sa angkang Malayo-Polinesyo ay sinasabing syllable time, samantalang ang Ingles buot sa angkang Indo-Europeo ay sinasabi namang stress time. Sa makatuwid, higit na mahalaga sa Filipino ang haba sa pagsasalita. Halimbawa nga nito ang salitang kasama ay salitang malumay na ang diin ay nasa penultimang pantig na ang ibig sabihin ang patinig na a sa pantig na sa ay higit na mahaba ang nagiging bigkas kaysa sa dalawang patinig na a. Sa mga pantig na ka at ma. Subuking alisin ang haba ng patinig sa pantig na sa at mababago ang kahulugan ng salita. Hindi na companion kundi tenant na sa ibang salita. Riin natin. Narito ang iba pang halimbawa. Kasama, companion. Samantalang sa pangalawa ay kasama, tenant. Ito pa, magnanakaw. Ibig sabihin ay thief o yung magnanakaw na tao. Sunod ay magnanakaw, will steal. Ibig sabihin ay nagnanakaw pa lang. At ang huli ay magnanakaw, will go on stealing. So makikita ang pagkakaiba ng mga ito sa diin at haba. Panghuli ay ang hinto o antala. Ito naman ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe ipinapahayag.
Ginagamit ang kuwi, tuldok, semicolon sa pagsulat upang maipakita ito. Ito ang unang halimbawa. Sinasabing hindi maganda ang isang bagay. Hindi maganda. Sa ikalawang pangungusap naman ay pinasubalian ang isang bagay at sinabing maganda. Ang paraan ng pagbigkas ay ganito. Hindi. Maganda. Narito ang isa pang halimbawa. Sinasabing hindi siya magnanakaw. Hindi siya ang magnanakaw. Pangalawa, pinasubalian ang isang bagay at sinasabing siya ang magnanakaw. Hindi. Siya ang magnanakaw. Ilan lamang ito sa mga uri ng ponemang suprasegmental. Sana ay marami kang natutuhan. Salamat! Hanggang sa muli!